lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. So sa mga panahon na yun ay may mahalagang kaharian na umusbong doon sa bahagi ng Asia, ng mainland Asia, at yun ang tinatawag natin ngayon na India, na noon ay tinatawag nilang Bharat o Bharata Sarwa. Yun po sa Sanskrit yun, na ang ibig sabihin, the island that can nourish and feed its people is known as Bharat. At naging India lamang ito nung panahon ng mga British. So balik po tayo doon, 200 years ago, may kauna-unahang kingdom na umusbong doon na kung tawagin nila ay the Pallava Kingdom. No? At sinasabing ang mga namumuno sa kaharian na ito ay mga tolerant. Sila ay may pasensya o mahabang pasensya sa mga iba't ibang paniniwala tulad ng mga Budhismo, kahit na ng animism, ng Islamic, at iba pang mga uri ng pagsamba sa kalikasan o sa deity. At sila ay yumabog. Sinasabi rin na malaki ang naitulong ng kingdom na ito sa ating kapuluan at sa ating mga ninuno, sapagkat sa kanila nagmula ang ating mga naunang script na ngayon ay tinatawag natin ng baybayin. Ang mother na script na yan ay nung panahon tinatawag na Kawi script, at yan ay nag-exist pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang panig ng Southeast Asia na pag-uusapan din natin. No? At marami ring mga cultural contributions at na may indic elements sa ating tradisyon at kultura, tulad ng pagsamba sa kalikasan at pagsamba kay Bathala. Ang Pallava Kingdom na ito ay nagsimulang mag-weekend. Kasi ganyan talaga po ang kasaysayan ng mga kingdoms, ng mga empires. Pagkatapos ng mahabang panahon ay magkakaroon dito ng clash and cohesion. Talaga kung bumabagsak yan at magkakaroon ng panibagong buhay. Para bang kung narinig nyo yung awiting upang hugutin ang buhay mula sa kamatayan, parang ganun po yun. Namamatay at nabubuhay. At ang Pallava Kingdom ay nabuhay sa panahon ng Champa Kingdom. At nang bumagsak ang Champa Kingdom, ito na yung nagkaroon ng tinatawag natin na empires ng Srivijaya Empire. Okay po? So ang Srivijaya Empire ito ay sinasabing isang imperyo na kung saan ang paniniwala o laganap na paniniwala o ang dominant na paniniwala ay Buddhism. Okay, yun yung paniniwala kay Lord Buddha. Ito po yung nagdodominate sa panahon na ito ng Srivijaya Empire. Of course, hindi lang siya basta-bastang lumawak o nag-unlad. Marami pong labanan din ang nagaganap. Tulad ng iba't ibang mga kaharian, mayroong digmaan, mayroong awayan, mayroong mga intrigues, mayroong mga betrayals. Kasi yung naging sanhi na naman ng muling pagbagsakin ng Srivijaya Empire. Ngunit, bago nangyari yan, ito ay nagkaroon din ng impluensya. Kaya hanggang ngayon, mayroon tayong Visayas. Yan po ay nagsimula sa pangalang Visayan Empire. At ang mga tao doon, noong unang panahon, ang mga salita o nagsasalita ng mga Sanskrit. Dahil yan yun ang ating namana sa mga impluensya ng mga iba't ibang imperyo na sumakop din sa atin sa pamamagitan ng kultura at trading. Abangan ang susunod na episode dito sa Maharlika ang Pagsasaliksik. Huwag kalimutang mag-subscribe, likes, comments, and share. Malaking tulong ito para sa pagpapaunlad, pagpapalawak ng ating mga programa. Malaking tulong at nagpapasalamat po kami sa inyo ng taos puso hanggang sa muli.